Bilisan nyo na dyan, tanghali na. Hindi ko pa na nakamit yung dali ko. Ito po pagluto ka. Wala din. Sabi. Good morning po, ma'am. Hinatid ko lang po. Good morning, ma'am. I'm sorry I'm late. Good morning po. Good morning, teacher. Good morning, classmate. It's nice to see you again. What school are you in? Ako po, si Maribel Gracela. 27 na po ako. Meron po akong 3 anak na babae. Yung panganay ko pong anak na babae, grade 3 na po siya. Micaela Joy po yung pangalan niya, 10 taon na po siya. At yung pangalawa naman po, Michelle Nicole ang pangalan, 9 na taong gulang. Grade 3 din po siya. Yung bunso ko naman po, grade 2 na po siya. Myla Christine po ang pangalan, 7 taon na po siya ngayon. Kaminero, si Mang Juan. Maaga pa ay nasa kalsada na siya upang hindi ako nakapag-aral nung bata ako. Wala po akong birth certificate, hindi daw po ako makakatapos ng grade 1 kapag wala ako noon. Meron na po ako ngayon birth certificate. Maribel Gracela po yung nakalagay sa birth certificate ko. Tapos pinanganak po pala ako sa Kaingin sa Rafael, Bulacan, kaya taga Bulacan po ako. Marangal ito at interesado ako na manatiling malinis ang kalsada ani Mang Juan. Okay, very good. Palakpakan nga natin si Ate Maribel. Panganay ko po anak, kaklase ko po siya. Tapos po, sabay po kami nag-aaral. Ngayon po, grade 3 na po ako, magkakahiwalay na po kami ng room. Hindi na po kami lahat magka-classmate. Sabi ko po sa teacher, hindi ko po alam basahin yon. Sabi ko, pasensya na po kayo kasi po, hindi pa po ako nakapag-aral noon. Naka-4 na ng grade 1 ako, pero hindi ko po natatapos. Kaya po, hindi ko pa rin po alam basahin yon. Alam ko lang po gawin, isulat yung pangalan ko. Wala na pong iba. Ano ang hanap buhay ni Mang Juan? Ulit nga, Maribel, ano ang trabaho ni Mang Juan? Kaminero. Tayo, Maribel, siya po. Siya po ay isang kaminero. Okay, very good. Bigyan ng very good clap si Ate Maribel. Go! Inisip ko rin po, kinausap po yung teacher na pwedeng uupo-upo lang po ako dun sa eskwelahan para lang matuto po ako ng tinuturo. O kaya naman po, baka pwede nila akong tanggapin na mag-aaral bilang estudyante po. Tinanggap naman po ako. Naisipan ko lang po na sabayan ko na lang sila para kung sakaling yung tinuro po ng teacher, hindi nila alam na ako po nakinig, maituturo ko po sa kanila na, Mama, hindi ko po kasi naintindihan yon. Yun po. Kaya po naisipan ko pong mag-aral na rin na kasabay po siya. Maribel, tayo. Araw-araw ay kailangan gisingin ni Marta ang kanyang anak upang mag-almusal. Di huwaran. Siya ay Hindi huwaran. Kasi wala siyang Kasi ano, po, hindi siya
Hindi siya nagkukusang bumangon para kumain ng agahan. Kailangan pa siya kulitin. Yes, kailangan pa siya ay Gisingin. Bigyan natin ulit siya ng isang good job clap. Ready, go! Sa pagbabasa po, nakababasa na siya ng Tagalog at English. Sa English, hindi gaano mabilis, pero nakababasa na siya. Sa mathematics, nakasusunod siya sa 4 basics. Kaya lang, medyo humina siya nitong nag-a-absent siya kasi nagkasakit silang mag-anak. Kasi pag ganun ang ugali mo, magiging maganda ang mga produkto mo. Yung panganay ko pong babae, meron po siyang kapansanan, may biyak po yung bibig niya, operahin pa po ng isang beses, kaso po hindi ko pa po siya naaanohan ng pa-operahan kasi po wala pa po kami pang gastos po panlakad-lakad ng mga papel para po libreng opera. Tapos po, masipag po siya sa kanilang tatlo. Siya po yung kilos lang ng kilos sa bahay na kahit hindi ko na po utusan. At siya rin po madalas ang nagbabantay sa bahay namin. Yung pangalawa naman po, mabilis din pong utusan at saka kumikilos na po sa bahay kahit hindi ko rin inuutusan. Pero alam po sa bunso kasi makulit po siya, kakulitan pa po niya, hindi po siya kagad sumusunod at saka matigas po siyang utusan. Hindi po katulad ng dalawa, siya po yung inuutusan ko, yung dalawa po nag-uunahan pa. Kumbaga ay talagang no read, no write siya at sa ganung dahilan siya ay naloloko ng ibang tao. Kaya't napagdesisyonan niya na sabayan na niya ang kanyang anak sa pag-aaral sa grade 1. Halimbawa may nalaglag, pinulot nyo, tapos sinuli nyo. Sabihin nyo. Tinanggap siya ng paaralang ito sapagkat iyon ay pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mamamayan sa karapatang magkaroon ng tamang edukasyon. At iyon din ay pagsunod sa konstitusyon ng ating bansa na talagang education for all. Ano yung gagawin niya ngayon? Pupunta po dun sa anak ko, bibigay ko po ng baon. Ano yung bibigay mo? Ano yan? Bigay po ng kaklasmate ko. Yan? Opo. Saka ito pong dos, binigay din po sa akin. Inaaya po ako sa kantin para daw po pumunta dun. Minsan po, binigyan ko po siya ng sobrang baon. Minsan po, pera. Bakit ko siya binibigyan? Kasi po, naawa po ako sa kanya. Hindi po dapat pagtawanan yung mga kaklaseng mas matanda dahil sila po yung tutulong sa amin. Michelle, ito yung baon mo, tapos ito kay ate sa kay Chubby. Na. Ma'am, excuse me po. Ma'am, kukunin ko na po yung card ko. Papaserox ko po kasi. Card. Sino pipirma sa iyo ngayon yung card mo? Ako na lang po. Kasi hindi naman po sanay si nanay eh. Okay, pakipirma mo na lang anak yung ano ng nanay mo dito, ha? Pangalan po. Oo, pangalan. Okay. Hindi ko talaga naranasan mahalin ng nanay. Saka ng tatay. Bata pa ako, iniban na ako nila. Buhay sila pero wala. Hindi ko sila nakikita. Wala po sila. Kapatid ko nga po na pinag-aaral ko. Yung kapitbahay lang po ang binibigyan ko ng pera dahil ayaw niya po talaga kami pag-aralin kasi siya nga din daw
Hindi nga din daw siya pinag-aral ng nanay, kaya wala po sa isipan ng nanay kung pag-aralin kami. Kaya ako, kahit ako hindi pinag-aral ni nanay nung araw, sa mga anak ko na lang ibinaano na mag-aral sila. Ba't pinasirox mo yan? Para po ipakita kay nanay. Pero kahit naman po ipakita ko, hindi naman niya to iniintindi. Kasi sinasabi rin naman niya pag pinapakita ko po to sa kanya, pinapipirmahan ko, sabi maghanap daw muna ako ng ibang nanay. Bakit? Dahil din po, hindi po kasi siya sanay magsulat ng pangalan niya. Kahit pangalan niya po, hindi niya po kaya isulat. So, asawa mo, pinapakita mo yan? Opo, okay lang po sa kanya. Siya po, naiintindihan niya po ako kasi po hindi rin naman po siya nakapag-aral. Parehas lang po kami. Pero matataas paggrado mo ngayon? Tumaas po ng isa. Ba't yung mga anak mo, matataas yung paggrado? Hindi ko pa po nakita. Hindi mo nakita? Eh, ba't di mo pakunin din ngayon para nakita mo? Wala po ang pambasero. Maribel, ang lesson natin ay fraction. Ang tawag dito, ito yung 3/4. Na ang ibig sabihin ng nasa itaas ay numerator. Nahirapan po ako dahil po mga bata yung kasama ko, tapos ako po yung matanda. Pag recess po, tinuturuan niya talaga ako. Talagang katabi niya ako sa desk niya. Bakit tinawag natin siyang fraction less than 1? Kasi po, ito po mas yung kakaunti kakaunti yung yung... nasa ibabaw. Ano ba tawag mo dun sa nasa ibabaw na yon? Numerator. Okay, at yung nasa ilalim? Denominator. Okay, so that is fraction. Nakakaintindi na po ako. Tapos, yung nalalaman ko po, tinuturo ko po sa anak ko. Yung hindi ko naman po alam, nilalaktawan na lang po namin. Yung alam ko lang po ang pinapabasa ko po sa kanila. Saan kayo pupunta ngayon? Doon po kay mama. Kumain na kayo. Hindi na ako, naantay niyo pa ako Kumain na kayo. Hindi ka kakain, ate? Hindi po Bakit? Wala po akong baong pagkain. Basta ka kakain. Ngayon po wala. Papasok na po ako sa bawangan pag uwi ko po sa bahay. Diretso na po ako doon kasi po wala naman po kami pabiling pagkain ngayon kaya po kailangan ko pong gumawa doon. Kumain na kayo. Huwag niyong damihan yung lagay ha. Ayun po. Opo. Hindi ka naman nagsasawa. Hindi naman po. Bakit? Para po meron lang po kami sa ulam. Minsan naman po nakakakain naman po kami ng masarap. Ano yung masarap na nakakain mo? Ano po, manok po. Mga ilang beses yun? Isang beses lang po. Hindi ka umaila. Ano paborito mong gulay? Tinumis. Eh pag asin yung ulam mo, nalulungkot ka. Bakit hindi? Pwede rin pang ulam. Bukod sa asin, ano yung ulam niyo minsan? Anong mas masarap? Asin o toyo? Toyo. Eh, ba't hindi na lang toyo ngayon? Wala. Ito wala.
Nagsasaing ka na, kulig? Opo. Agang nagugas ka ng plato? Oh, sige, bilis-bilis ang magwalis. Ayusin mo na. Nagasan ba yung kawali natin, nak? Naka-20 ka ba dun sa ano? Patingin ko nga nung ano mo, yung sa mat mo. Ano po, very good po ba? Up to 20 lang po yan eh. Naka-13 ka. Opo. Oo, very good na yun, anak. Kasi mama, di ba sabi mo wag 0 lang? Oo. Okay lang kahit 13, mama? Ha? Okay lang po kahit 13. Oo, pero kung kaya mo mas mataas pa dito, okay lang. Kahit na ano, kailangan mas mataas pa sa susunod. Opo. Pagkatapos mo magluto, te, anong gagawin mo? Gagawa po ng assignment namin, mag-iina. Ganun po. Pero siya po nagpa-practice na siya para ano alam na niya kung ano yung sagot. Di ba may exam ka bukas? Kailan ka magre-review? Ngayon po, kasi po nandyan na yung test nila kaya pwede ko naman po yung basa-basahin. Nakakapag-review ka naman pag may exam bukas. Opo, gabi. Pagkagaling ko po dun sa Bawangan, pagkakain po namin. 13, 14, 15, 16, 17, Michelle, ano yung ginagawa niyo? Nag-ano po, nagbibilang po ako. Tinuturoan mo yung ate mo? Opo. Ikaw lagi nagtuturo sa kanya. Opo. Ba't, di ba mas matanda siya? Ba't ikaw nagtuturo? Kasi po hindi pa po siya sanay. Punong-puno naman to sinaing nyo. Baka mapanis to. Sayang naman. Ba't umiiyak, ate Maribel? Masakit na po yung lalamunan. Baka magkakasakit? Opo, parang magkakaano na ng kakagaya sa akin. Parang hinihingal. Ba't hindi pa uminom ng gamot? Wala pa po ang pambili Saka may nahihingian naman po Bukas po, pupunta ako doon. Di ba may hika din sa kamo? Opo. Kailangan nga po namin ng nebulizer mag-ina kaso lang po, hindi pa po ako nakakasulat kamay ng nangangailangan po siya ng nebulizer. Pero kompleto na po yung papel na may asma nga po siya, ganun-ganun. Ba't di mo pa nagagawa yung sulat? Hindi ko pa po nagagawa kasi baka mali po yung sulat ko. Baka hindi po maintindihan. Yung po. Kaya po hindi ko pa po nagagawa. Ba't di ka magpatulong kay teacher? Ganun. Hindi ko pa po sinubukan. Bakit? Nahiya ako Nahiya po kasi ako lumapit. Baka sabihin papaawa ako dun sa kanila. Pag po siya hinihika, nahirapan po akong anuhin siya. Pasalim po dun, papunta dun. Dahil may hika rin ako minsan. Tulad po, nahirapan ako huminga. Ganun po. Kasi para siyang mamamatay na siya dito. Parang namatay na po siya. Hihinga-hinga lang po siya dito pag kagabi, tas hindi na siya nakakatulog. Kaya po, kahit hating gabi pinapasan ko po siya doon. Kaso lang po, may bayad. Hindi po namin kaya. 20 lang po, pero hindi po namin mabayaran. Kasi po, wala po kaming trabaho. Malaki yung kita. Maliit lang po yung kita ko dun sa Bawangan. Kulang pa nga po pambiling pagkain. Kaya po, naawa man ako sa kanya, wala po akong magawa. Kaya tinitingnan ko na lang siya. Minsan, nakakairam ako 20. O kaya nakikiusap ako sa center na wala akong pambigay. Minsan naintindihan ako. Minsan hindi. Kasi puro daw, lagi na lang hingi-hingi.
puro na lang daw wala. Totoo naman, hindi nila naiintindihan talaga na mga hirap kami sa buhay. Talaga naman wala. Pinakapalan ko lagi yung hiya ko pagdating sa aking mga anak. Dahil lagi ko pinapaintindi sa kanila, kailangan mag-aaral silang mabuti. Kami ng ama nila, parehas kami, hindi kami nakapag-aral. Si ate mo, nung sinama ko doon sa bawangan, sabi niya, ganito pala mama, mahirap pala magbalat ng bawang, masakit sa kamay. Sinasabi ng ate mo, sabi ko, kailangan ko tiisin yung sakit ng kamay kasi yung butom nyo, sakit ng tiyan nyo, ang kapalit. Hindi ko tiniis yung sakit ng kamay ko, yung kalam ng tiyan nyo. From a right angel. Para lines intersecting lines. Ano ba tawag doon, kulig? Alin po? Ganun, no? Tapos dito, halimbawa, 5. Tapos dito, 2. Ano po? Divide. Yun, di ko alam. Dali-dali, mama, yung divide. Pag mataas yung number, di ko alam. Pag tatlo, mama, ito. Diba po? Dito po, 5. Dito po, 2. Dito po, 3. Dito po, 4. Diba po? 5. Hindi pa pwede 2. Eh, di dadagnan mo 20. Tapos, nagiging 23. Ano? Dadagdag mo 3, di magiging 23. Yung pangalawang anak ko po, sinabihan po ako na, Mama, laki-laki mo na, bakit di mo pa to alam basahin, bakit di mo kayang turuan. Sabi pong gano'n, bakit yung ibang nanay ng mga kaklasmate ko, pag uwian nila ng tanghali, kumakain sila, pagkatapos tinuturuan na yung mga anak, bakit ikaw hindi? Diba po, 5. Hindi po, di ba pwede sa 2. Idagdag mo po yung 3, eh di magiging po 23. Naiyak ako, nalungkot ako dahil sinabihan ako ng anak ko na gano'n. Kaya po naisipan ko na ipa-enroll sila na susunod na taon. 42, 43, Ano nang ginagawa mo, Ate 45, 46, 47, 48. Babasa po nito kasi po bukas test po namin. Para mataas makuha ko. 56, 57, 58, 59, 60, Para po, 61, 62, medyo mataas-taas ng bahagya yung makuha ko kasi magtitest ako bukas. Saan ka ba nahihirapan? Sa ano po? Sa math saka sa English. Bakit? Kasi po yung iba po sa English hindi ko maintindihan. Tapos yung math din, ganun din po. Ito lang mami na alam ko sa kayo. Ito alam ko. Alam ko din po yan. Ito, Saka subtraction. ito, class 2 lang. Saka yung plus, alam ko. Together, to, try. To, under, upon. Up, upon, as, use, then. Walk, want, warm, was, will, went, were. Pagka po wala silang pamasahe, 5:30 pa lang, ginigising ko na sila para po asikasuhin ko na, paliguan. Ako po ay Senior Supermayor. Nananawagan po ko sa mga kasama ko dyan sa... Plastic. Sabi, ayun pa yung kulay blue.
Arasin mo. Tapos, papasukin dito, maglakad, ganun po. Pero po, pag may pamasahe po sila, alas 6 ko po sila talaga ginigising. Naglalakad po kami dito, sabay-sabay, pumapasok sa eskwelahan. Dito, may sinasabi po sa akin dati. Sinasabi po sa akin, ang tanda-tanda ko na daw, bakit daw ako pa yung binibigyan ng principal. Mabait po kasi sa akin yung principal, sinasabi po nila sa akin yun. Tapos tumatawa sila. Saka naramdaman ko, parang ayaw ko na mag-aaral kasi inaasar ako nila. Kaso lang, inisip ko, pag di naman ako nag-aaral, paano naman tong mga anak ko? Hindi ko sila matuturuan, lalo na yung bunso, hindi ko rin matuturuan kung paano gagawin nila, kung paano sumulat at bumasa. Tinutokso rin po ako ng ibang mga bata. Nung unang-unang beses po ako nag-aaral dito, nag-grade 1 po ako. Inasar po ako nila pero hindi ko po sila pinapansin. Iniisip ko na lang, mga bata iyon. Umiiyak ako pag uwi ko sa amin. Sabi ko, bakit ganon sila na ganon? Masama po ba yung ginawa ko? Nag-aaral lang naman dahil sa gusto ko lang matuto. Kasi po, sila hindi nila ako naintindihan, yung iba pong tao, hindi nakakaintindi sa kalagayan ko na hindi po marunong bumasa sa kasumulat. Naiyak ako kasi inaasar ako nila, pero hindi ko sila iniintindi. Ganun po. Okay, Maribel, halika na. Bibigyan kita ng special test kasi nung Monday, hindi ba yun wala ka. I-absent ka, first quiz natin ang third rating. Kunin mo to, sagutan mo habang kami nagkaklase. Sige, matuto ka. Yung grade 1 po ako, mayroon po nang-a-attach kay mama na ang laki-laki na daw po, nag-aaral daw po. Masakit po sa akin yun. Bakit? Kasi po, inaasar po ang mama ko. Marami na po akong alam ngayon magbasa. Hindi po dati pan lang po. Ngayon po, medyo mahaba-haba na rin po ng konti yung nababasa ko. Okay naman po sa ibang subject. Sa math lang po talaga. Sa math po ako pinakahirap na hirap. Tapos po sa science, saka sa English. Gusto ko talaga matuto sa English. Kasi po, sa Pilipino okay na po ako. Favorite ko po talaga English. Kasi gusto ko pong matutunan yun para maturo ko rin sa anak ko pag alam ko na. Kapag talagang si Ate Maribel ay handa na sa mga gawaing pampaaralan, ay inihimok din namin siya na mag-enroll dun sa tinatawag nating alternative learning system na kung saan ay mabibigyan din sila dito ng mga pagsasanay, ng mga modules, at pag naipasa niya yung exam, ay po pwede na rin siyang mag-high school.
Medyo yun lang ang magiging problema niya sapagkat magkakaroon siya ng dagdag na gastusin sa pamasahe sa pagpunta dun sa paaralan na kung saan ay nag-o-offer ng alternative learning system. Sa mathematics po, 23. Tapos eto, sa civica, second quiz, 20 po ako dito sa English. Kasi po, yung English ko nung second quiz, nag-aral po ako. Masaya po ako pagka perfect po yung sagot ko. Pagka nasagot ko po lahat, masaya po ako dahil naka-perfect ako. Tapos po, yung sa iba naman na mababa yung aking score, sana po sa susunod, ma-perfect ko din po sana sila na mapag-aralan ko po maayos. Dati po, hindi ko talaga alam yung pangalan ng aking mga anak at saka birthday nila. May mga tao pong pinagtatawanan ako. Sinasabi nila na ako daw nag-anak nun, ba't di ko daw alam, ganyan. Masaya po ako dahil natutunan ko po iyon. Kung hindi po ako siguro nag-aral, baka po hindi ko po hanggang ngayon alam yon. Sulat po yung mga ganon. Huwag mo na isubo hanggang ka ng mabuti. Ako po, may sakit din pong hika po minsan. Tapos po, yung panganay ko po, mas malupit pong hikain. Yung sa akin po, paminsan-minsan lang po. Siya po mas madalas kahit po nga hindi masyadong malamig o hindi po tag-init ng gusto, hinihika po siya. Pero ako po, pag tag-init lang po, mainit ng gusto, saka lang po ako hinihika, saka po pag taglamig po. Dumudurog sa inyong tanggapan na nangangailangan ng nebulizer. Kasi po mahika po ang aking anak. Hindi po namin kayang bumili, kaya kami dumudulog sa inyo. Ano yung hinahanda mo, nanay? Lugaw po, baon nila. Hindi ka papasok ngayon. Hindi po, wala kami pagkain naman. Hindi na mababalat na lang po ako ng bawang. Ano naman yan, te? Asin po, baon nila. Nilalagay po doon sa lugaw yung asin. Ano yung baon nila? Opo, lugaw saka asin lang po. Ano naman? Opo, wala. Kagabi nga wala konti lang kain nila Kainin ko nga po sila ng lugaw mamaya. Papakainin ko lang po sila ngayon ng almusal po bago po pumasok. Kasi po paggabi po konti lang po yung kinain nila.
sila daw po ay star wardess. Para daw po mapuntahan mga iba't ibang lugar. Pangarap ko po ay maging pulis. Bakit pulis? Kasi po, para po pag kami magnanakaw, huhulihin ko po. Ang pangarap ko naman po ay doktor. Para po ang mga may mga sakit, para po matulungan ko. Nay, saan ka pupunta ngayon? Pagbabalat po ng bawang. Kasi po, wala po kayong pambiling pagkain pag di po ako nagbalat. Ang bawang po sa baliwag. So, hindi po kayo pumasok? Hindi po ako pumasok kasi po wala kami kakainin mamayang gabi. Paano? Sasakay kayo? Hindi po, maglalakad lang po. Gaano kalayo yun? Hindi ko po alam kung kalayo eh. Mga gaano katagal yung lakad? Kalahati oras din po siguro. Baka wala pa. Napakalayo po. Kulang mula sa bahay po hanggang bawang kalahating oras. Mula po dito hanggang amin, kalahating oras din po mahigit. May isang oras din po yun mahigit. Masakit po sa paa. Tapos po minsan nahihilo po ako, nangingi po ako sa tubig. Ng tubig po sa daanan. Mahirap po siya balatan. Kasi po, pag po ako nagmamadali, nasusugat po yung kamay ko. Dito po, nagkakaroon po siya ng paltos. Yung asawa ko po, pa-extra-extra lang po ng trabaho yun. Minsan po, kumikita lang po siya sa pagbabakal bote niya ng 100 po mahigit minsan. Wala pa, kulang pa pangkain namin at panggastos pa kinabukasan. Doon po sa Gapasan, 10 araw po o 9 na araw po siya nandun. Minsan na po sa isang taon yun. 1,000 lang po kinikita niya doon, ganong araw po. Pumapatak lang din na 100 lang isang araw. Madalas po, dugaw po ang pagkain namin sa kapo, asin. Hindi na po kami nag-recess. Sa lunch na lang po kami kumakain. Nung isang taon po, pinlano ko na po silang ipaampon. Dahil po kasi yung aking asawa ay wala pong trabaho, kadalasan po talaga nasa bahay lang. Gusto ko na sila ipaampon noon, wala kami talagang pagkain. Dinala ko na po sila sa mga madre kasama yung asawa ko. Tapos po, nag-apply lang po kami doon na ipapaampon na nga po namin sila. Pagkalipas po ng 1 linggo, pumunta po yung madre sa bahay. Kunin na daw po yung mga anak ko ng madre. Parang gusto ko na rin magpakamatay. Parang gusto ko na magpakamatay na. Gusto ko na rin mamatay na pag wala na yung anak ko, ganun. Ayaw ko man sila ipaampon, kaso lang wala naman ako magawa. Dahil sa papa nila, puro papa nila sinasabi ko. Yung mga anak ko po, nag-iiyakan po. Ayaw na din po nilang mapaampon kahit na nga po maayos na po yung buhay nila doon. Na makakapag-aral po sila at saka po may pagkain at higaan po sila na maayos. Sabi po ng mga anak ko, kahit daw po wala daw kami pagkain o kahit daw po titiisin na lang daw po nila. Kaya po kahit asin lang po ang ulam nila at lugaw minsan, ganun po, hindi po sila nagre-reklamo. Sabi ko po, Mama, wag niyo po kami ipaampon. Okay lang po sa amin kahit po wala kaming pagkain, kahit po magutom kami.
Ngayon po, nakalima lang po. Maghapon. So, mga magkano yun? 60 lang po. 5 lang sa maghapon? Opo. Mabagal ba yun? Mabilis? Mabagal. Kasi po dapat po nakakawalo, kaya po 10. Kulang. Bakit pag mabilis, ano yung sinasabi mo na papaso yung kamay? Opo, nagkakalapnos po yung kamay. Kagaya po na to, nagmamadali kasi po siya kaya po nagkakaroon po ng lapnos po yung tubig po sa ganito. Ito po, masakit po siya. Ako po, hindi po ako nagmamadali kasi po, pag po may ganun ako, hindi po ako nakakapasok sa eskwelahan kasi po mahirap po magsulat. Pagkatapos ko po sa bawangan, ang kadalasan ko pong binibili, itlog lang po, tapos 10 pisong hotdog, 6 na piraso po iyon, pambawang po bukas sa mga anak ko. Minsan po nakasapat pa po yung pera ko pambiling 1 kilong bigas po yung nabibili ko. Minsan naman po hindi sapat, kalahating kilong bigas lang. Ayaw siya matot. Ito concentrate. Ito na yung bigas sa ulam. Sain na tayo. Minsan po sa gabi, hindi na po kami kumakain. Kasi po, yung iniisip ko po yung kinabukasan. Pag po yung binili ko po kalahating kilo na yon, sinain ko po ngayon, bukas po wala na kaming kain. Wala na pong pagkain yung mga bata at hindi rin po sila makakapasok. Kaya po pinapatulog ko na lang sila, pinapainom ko po sila muna ng tubig bago sila matulog para hindi naman umano yung tiyan nila. Sabi ng anak ko, okay lang daw. Sabi, okay lang mama, ganun. Pagka gutom na po siguro yung mga anak ko noon, sinasabi na, oo mama, kainin na natin ngayon yan. Bukas hindi na kami kakain. Noong August po, hinto na po talaga ako ngayon. Ng August na to, o hinto na po sana talaga ako, hindi na po ako mag-aaral hindi po dahil sa ayaw ko na. Dahil po sa mga anak ko rin, kasi po ang inano ko po, sinabi ko po sa teacher ko, ma'am, pag po sabay-sabay kami nag-aral, baka po 2 beses o 3 beses na kami nakapasok sa 1 linggo dahil po lagi pong walang kita yung aking asawa. Nagtrabaho po yung asawa ko, 1 linggo po yata mahigit, kumita po ng pambayad lang po sa kuryente po, saka sa utang namin pera. Magkano kinita niyo? 1,000. Tapos? Pinambayad po sa kuryente, 420, tapos may bayad po kami sa 5,600 ng 200. Yung natira po, binili po namin bigas, tapos may natitira pa pong 100. Tingin mo kailan kayo makakaraos? Siguro po, tingin ko po makakaraos po kami kung may perming trabaho po yung asawa ko. Kasi po wala po siyang perming trabaho. Pag nangangalakal naman po, pag malakas yung ulan, hindi rin po siya nakakapangalakal. Kasi ginawin po siya. Giniginaw po siya, kaya po hindi rin po siya nakakapangalakal.
Kakain na po kami, tapos na po ako maglaba. Kaso po, ulam namin asin lang kasi wala pa kami pambili. Kukuha ng plato mo. Oo. Kain kayo. Binilahan nga po kami ni tatay ng kanin. Ng asawa po ni nanay. Umuwi po dito. Dapat po, ubos na yung pera ko eh. Pambiling bigas yun sa kaulam eh. Nahihirapan na ako sa buhay namin na ganito. Na pag hindi ako nakapagbalat ng bawang, walang pagkain. Kaya ko pa siya patuloy ginagawa dahil pag hindi ko na siya ginawa, na nagsawa na ako talaga, hindi na kami makakapasok, pati aking mga anak. Yung gusto kong mangyari sa kanila, hindi na mangyayari, hihinto na rin sila. Hingi po sana ako ng tulong kay Gob na magbigyan po sana ako ng nebulizer para po sa anak ko po, para po na rin sa akin kasi po mahika po kami mag-ina. O, sige, so nebulizer. Tingnan ko lang yung mga dokumento, ha? Ano, Yan. Dito, talagay kita rin. Masaya po kasi po may nebulizer na po kaming mag-ina. Hindi ko na po siya papasanin papuntang ospital po pagkagabi pong sinumpong po siya ng hika. Hindi na po ako pupuntang center po para po magpausok at saka minsan po kasi wala po rin akong pang-donation po doon, nakakaya naman po na laging libre po. Kaya po nagpapasalamat po talaga ako na meron na po nito. Anong nararamdaman mo ngayon? Kaya ko. Masaya ka? Diba nakahiga si ate, igaganon. Nakahiga. Malakas na po yung loob kong humingi ng tulong dahil po nakakasulat na rin po ako at nakakabasa po ako. Malaking tulong po talaga na nag-aral po ako kahit elementarya pa lang. Pinagdadasal ko po sa Diyos na makatapos po kami mag-anak, kami po ng aking 3 anak at saka sana kung papalarin, makatapos din ako. Hinihiling ko nga lang po kahit hanggang grade 6 lang po makapag-aral po ako. Lagi ko nga po sinasabi ang aking mga anak, mag-aral silang mabuti dahil po nandun po sa pag-aaral yung susi po para hindi na po sila magutom pagdating po ng panahon. Ang pag-alis ng kamay
Bakit? Ba't ka umiyak? Kasi hindi naman po ako sigurado kung makakapag-aral pa ako. Dahil mas gusto ko na nga lang magtrabaho para mapag-aral ng aking mga anak. Kaya po ako naiiyak. Ako sa totoo lang, gusto ko makapag-aral kahit maghapon. Kaso lang sa hirap ng buhay namin, hindi pwedeng maghapon ako sa eskwelahan katulad ng aking mga anak. Ang bawat sabihin nila, sinusunod natin ang payo nila. At higit sa lahat, ang mga salita. Pag ako po nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na po asin at lugaw po ang kakainin namin. Bibili po kami ng masasarap na ulam. Hinga, at saka puto bumbong. Sa mga nagsimba ay sumasaplubo. Ang panauhin sa abot ng ating makakaya. Tulad ng pakikipan-usap sa kanyang paghahanda ng pagkain at iba pa. Ng aking pagkalingan, pagmamahal, hawak kamay tayo'y tumatawid sa daan tungo sa iyong kinabukasan. Kung ako'y nakapag-aral, hindi ka maliligaw. Kung ako'y nakapag-aral,